mamamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue, sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially, the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Utos ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagpapalabas ng show cause order laban sa motovlogger na si Yana Motovlog, bunsod ng kanyang hindi kanais-nais na asal at pagkakasangkot sa insidente ng road rage sa Palan Road, Barangay San Rafael, San Marcelino, Zambales. Si Sheena Torno magbabalita. Viral ngayon sa social media ang pagkakasangkot ng isang influencer at motorcycle lady rider na si Yana Motovlog sa isang mainit na insidente ng road rage ngayong linggo sa Zambales. Sa nasabing video, makikita ang motovlogger habang kinekosyon ng driver ng isang Nissan Navara pickup na umano'y muntik nang makasagi sa kanya habang tinatahak ang lubak-lubak na kalsada. Makikita ang paghinto ng pickup at kalmadong kinausap ng driver ang motovlogger kung bakit yung nagawang mag-middle finger. Paliwanag ng driver, umiwas lamang siya sa mga lubak-lubak ng kalsada at wala raw itong intensyon ay pahamak ang rider. Kasunod dito, hindi na kanais-nais ang ipinakitang asal ng motovlogger. Ang road rage incident na ito ay umani ng samot-saring reaksyon online matapos i-upload din ng motorcycle lady rider ang enkwentro nila ng pickup driver. Bukod sa asal ng motovlogger, ay napansin din ng mga netizen na wala itong side mirror sa kanyang motorsiklo. Malinaw itong paglabag sa batas trapiko. Ang mga reklamo sa nasabing motovlogger ay umabot daw sa opisina ng Department of Transportation o DOTR. Dahil dito, ipinag-utos ni DOTR Secretary Vince Dizon sa Land Transportation Office o LTO ang pagpataw ng show cause order laban sa motovlogger. Pinatawan ng 70 araw na suspensyon ang lisensya ng lady rider dahil sa hindi kanais-nais na asal nito. Pinagpapaliwanag ng LTO ang rider kung bakit hindi dapat tuluyang ma-revoke ang lisensya niya. Nakatakda namang humarap sa opisina ng LTO ang motovlogger sa May 6 ng alas 2 ng hapon. Sa ipinadalang mensahe naman ng DOTR Chief, pinaalalahanan nito na kailangan pairalin ang disiplina at tamang pag-uugali sa kalsada, lalong-lalo na raw sa mga personalidad at influencers. Samantala humingi naman ng patawad si Yana Motovlog sa driver ng pickup at maging sa kanya mga follower at supporters sa inasal niya sa kalsada. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Desidido kaming ituloy ang kaso. Pakilala ko po yung sarili ko. Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng rough road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-Sambalenyo, sa kapwa ko sa Sambalenyo, relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at naghihingi ng update. So, yun lamang po at maraming salamat po. So, again po, desidido po kaming ituloy yung kaso laban sa inyo, laban kay Aliana dahil in-expose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po.